And I would just like to read this passage in Genesis 39 verse 2 to 5. Sabi po dito, the Lord was with Joseph. Sabihin niyo nga po, the Lord was with Joseph. The Lord was with Joseph. So, he succeeded in everything he did as he served in the home of his Egyptian master. Potiphar noticed this and realized that the Lord was with Joseph, giving him success in everything he did. Verse 4, this pleased Potiphar, so he soon made Joseph his personal attendant. He put him in charge of his entire household and everything he owned. From the day Joseph was put in charge of his master's household and property, the Lord began to bless Potiphar's household for Joseph's sake. All his household affairs ran smoothly and his crops and livestock flourished. Can we just pray? Father in heaven, we just want to thank you for your word today. Lord, we thank you because as we celebrate Resurrection Sunday, hope will rise again in our hearts. Maraming salamat dahil Panginoon, muli sa mga taong makikinig ng iyong salita, may mga pangarap na mabubuhay at may mga pangarap, Panginoon, na magaganap sa mga buhay nila. Hindi dahil sa kanilang lakas, sa kanilang talino, kundi dahil sa Diyos na buhay na walang imposible sa iyo at tapat sa iyong mga pangako. Banal na Espiritu, ikaw ay malaya sa lugar na ito upang hipuin ang aming isipan, ang aming puso at handa kaming tanggapin ang iyong salita. At hindi kami aalis sa lugar na ito na hindi dala-dala ang pagpapala na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, si Joseph, siya po yung isa sa mga anak po. Okay? Isa sa mga, actually, there are 13 or 12 sila. Siya po yung pinaboran po ng kanyang tatay. At binigyan po siya ng robe of many colors. Ibig sabihin, binigyan siya ng pinakamagandang damit, mga damit na magaganda. Siya lamang po. Siya yung pangalawa sa bunso po. At dahil po doon, nainggit yung kanyang mga kapatid. Nainggit po. At merong isang pagkakataon kung saan siya po ay nanaginip na kung saan ang interpretation po ng panaginip, ang kanyang mga kapatid ay luluhod sa kanya, pati ang kanyang mga magulang. Nung sinare niya sa kanyang pamilya, nagalit. Ano bang klaseng panaginip yung bakit kami luluhod sa iyo? At dahil doon, sinabi niya yun, at dahil doon sa panaginip at sa nangyari na yun, isang araw po, sila po ay nagtatrabaho, kanya ng mga kapatid. Ang kanyang mga kapatid po ay nagselos at sa sobrang selos, sa galit, pinagplanuhan po siyang patayin. Pero hindi po natuloy dahil ang ginawa nila ay tinapon po nila doon sa balong malalim, sa pit. At dumating po yung mga Ishmaelites po, ibinenta siya doon. Kunin niyo yun. At ginawa siyang alipin. At nung siya ay ginawang alipin, binenta siya, dinala siya doon sa palasyo at doon nakilala niya si Potiphar at doon po siya ay naging alipin at nanilbihan. At dahil sa kanyang kasipagan sa paninilbihan, nakita ni Potiphar na anuman ang ginagawa ng alipin na ito, lahat ay gumaganda, pinagpapala, umaayos. Kaya ibinigay sa kanya ang lahat ng trabaho para umayos. At dumating sa punto, yung asawa ni Potiphar ay may nagkagusto sa kanya. At dahil ayaw bumigay ni Joseph, dahil siya ay makadiyos na tao, hindi siya bumigay dun sa gusto ng asawa ni Potiphar kasi gusto niyang parang angkinin at makipagtalik kay Joseph. Pero hindi po makupo si Joseph. At dahil doon parang napahiya, so ang ginawa, siya po ay pinagbintangan. Nanirape niya po, na pinagsamantalahan po yung asawa ni Potiphar. He was falsely accused. At hindi lang yun, ginawa siya ng kasinungalingan at kung ano-anong mga kwento at pinakulong pa siya.
At doon sa kulungan, wala naman siyang magawa dahil alipin siya, nagtrabaho siya doon. Merong panahon kung saan may cupbearer at saka yung baker, nagkaroon din ng dream. In-interpret ni Joseph at nagkatotoo. At sa maraming taon, sabi ni Joseph, huwag niyo naman akong kalimutan dahil in-interpret ko yung dreams ninyo. Dumating ang pagkakataon kung saan ang Pharaoh po ay nagkaroon ng panaginip na walang maka-interpret kahit sino. Pero naalala ng cupbearer na merong nag-interpret ng dream sa amin nung nasa kulungan pa kami. Baka yun maka-interpret. Na-interpret ko ni Joseph. Pinatawag siya ng Pharaoh. At nagulat ang Pharaoh. Mukhang tama yung kanyang interpretation na magkakaroon ng 7 years na tagutom, 7 years na kasaganahan sa kanilang bansa at magkakaroon din ng kagutuman. At sabi ni Pharaoh, dahil ikaw ang nakakalam, ikaw na rin ang mag-manage kung paano ang gagawin natin sa ganung sitwasyon. At may plano po si Joseph. Natuwa ang Pharaoh. Dahil natuwa ang Pharaoh, ginawa po siyang prime minister. Ginawa po siyang leader ng buong bansa na yan po. Alam niyo po, napakakulay ng buhay ni Joseph. May nilagay na pangarap ang Diyos sa buhay niya. Maganda yung pangarap na yun. At minsan, sa ganda ng pangarap, maraming mga taong maiinggit, maraming mga taong magsasalita ng hindi maganda sa iyo. Yan po yung katotohanan. Kaya si Joseph parang sa sobrang parang nayabangan siya sa sarili niya, luluhod kayo. May panahon po at may tamang tao kung kanino mo i-share yan. At minsan, kung sino pa yung kamag-anak mo, sino pa yung pamilya mo, sila pa yung hihila sa iyo pababa sa pangarap mo. Kaya minsan, maraming mga tao na may pangarap na hindi na tinuloy ang pangarap dahil pinatay ng mga opinyon ng kanilang pamilya, ng kanilang kamag-anak, ng mga ibang tao. Alam niyo po, kapag kayo may pangarap at binigyan ng Diyos ng magandang pangarap sa puso at sa buhay mo, ang kaaway ay gagawa ng paraan para sirain at hindi matuloy at tigilan yan. Gagamitin niya ang mga taong yun. Sa totoo lang, hindi mo kaaway ang mga taong yun. Nagpapagamit sila sa spirito ng kaaway, kung saan merong spirito ng inggit, spirito ng selos. Bakit? Dahil natatamasa mo ang pabor ng Diyos. Kapag nasa iyo ang pabor ng Diyos, galit na galit ang kaaway, kaya gumagawa siya ng paraan at siraan ka, pasinungalingan ang lahat ng bagay sa iyo. Dahil gusto niya pabagsakin ka sa natatamasa mong pabor at kabutihan na nagmumula sa Diyos. Amen? Amen. Pero huwag kang titigil, kapatid, sa pangarap mo. Amen. Hindi dahil may nagsalita, may nagsabing hindi maganda, nagkamali ka sa mga desisyon o kung ano pa mang mga bagay na kamalian, kasalanan na nagawa mo, hindi yan ang magtitikta sa iyo sa pangarap na pupuntahan mo. Hindi yung mga bagay na yun ang magpapahinto sa iyo para mangarap muli. Amen? Amen. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, dream again. Dream again. Kaya si Joseph po, he suffered from hatred from his family. He suffered from jealousy from his brothers. He suffered from selling him, sold into slavery. Falsely accused, pinagsabihan ka ng mga kasinungalingan. Kumbaga sa panahon natin, binabash ka ng mga bashers. Ang dami mong bashers, hindi dito maraming bashers. Dahil na lang nang pinopost mo maganda sa FB, lagi na lang may negative na sinasabi. Injustices. Hindi naman niya ginawa, pero pinaparatang sa kanya. Sa mga kulungan po, ang dami sa mga, sa jail ministry po, sa ministry, sa prison ministry, marami pong nakakulong doon na hindi naman nila kasalanan, na napagbintangan lang sila. Maraming mga taong biktima ng injustices, unfairness. And they were even imprisoned. Nakulong sila. Maaaring wala ka sa kulungan na pisikal, pero nakukulong ka doon sa mga opinyon ng mundo na hindi mo kaya. Kaya hindi ka makaalis sa isang sitwasyon na dapat ikaw ay papunta doon sa pangarap mo. Si
Si Joseph po ay hindi nag-iisa. Totoo po ang story at nangyayari ito sa mga buhay din po natin. Sino dito nakaranas isa sa mga ganito sa buhay nila? Na may pangarap ka, nakaranas ka ng ganito. Hatred from your family, jealousy from your brothers or sisters, binenta ka, iniwang ka, trinaydor ka, pinagtaksilan ka, falsely accused, sinabihan ka ng hindi magaganda, injustices, in prison. Sino mga nakaranas ng mga ganitong bagay sa buhay? Lahat po tayo. Tama po ba? At minsan, kapag naranasan natin ito, ayaw na natin mabuhay. Ayaw na natin mangarap. Ganito na lang ako, pastor. Hanggang dito na lang ako. Minsan nagpapadala tayo doon sa sitwasyon. At minsan dahil doon sa sitwasyon na yun, may mga emosyon na hindi magaganda. Tapos sasamahan ka ng background music. Diba? Di lalo kang nalungkot. Diba? Yun ang Pinoy eh, diba? Lungkot tayo. Kaya meron po mga dream killers. Tandaan po, may mga pumapatay po ng mga pangarap po natin. At totoo po yun. What are those dream killers? Ito yung mga major. Marami pa to, but I pick yung mga major things. Number 1, fear of failure and rejection. Marami ang hindi tinuloy ang pangarap dahil takot magkamali, takot ma-reject. Sino dito takot ma-reject? Takot tayo, di ba? Takot ma-reject? Kasi ayaw natin yung feeling na yun. Pero minsan pagdadaanan mo yun, yung ma-reject ka, yung iiwan ka, aayawan ka ng tao. Pagdaraanan mo yun. Katulad ni Joseph, hindi naman niya ginusto pero pinagdaanan niya. At minsan kung tutuusin, kailangan nating pagdaanan. Para saan? Para tumibay ka at tumatag ang pananampalataya mo. Amen. Kaya kapatid, huwag kang matakot na magkamali. Sino ba ang nangarap na perfecto yung ginawa niya? Wala naman kapatid. Lahat nagkakamali. Sa isang punto ng buhay, nadadapa tayo. Sa punto ng buhay natin, nakakapag-decide tayo ng kamalian. Nakagagawa tayo ng kasalanan. Pero hindi tayo dapat nagpapatuloy doon sa kasalanan, sa kamalian, tinatama natin. At lagi ko po itong sinasabi, the moment na tayo po ay nabubuhay, nagigising pa kinabukasan, ibig sabihin, may panahon pa para itama ang mga mali. Amen ba? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, now is the time. Another one is comparison to others. Kino-compare natin yung buhay natin. Buti pa si ganito nakapagtapos na. Buti pa si ganito may negosyo na. Buti pa si ganito yumaman na. Buti pa si ganito nakapunta na ng ibang bansa. Pa-travel na lang. Sa social media, pag tumingin ka, maiinggit ka sa mga kaibigan mo. Maiinggit ka sa mga tao malalapit sa buhay mo na mga kakilala mo. Kino-compare mo yung sarili mo to the point na nag-decide ka na sila na lang, hindi siguro para sa akin. Mali kapatid! Lahat tayo may kanya-kanya tayong karera ng buhay na dapat nating takbuhin. May ibinigay sa atin ang Diyos na dapat nating takbuhin. Huwag mong pakialaman ang buhay ng ibang tao. Kasi sa kagaganon mo, sa kakatingin mo sa buhay ng ibang tao, hindi ka na nakafocus doon sa dapat mong gawin. Amen ba, church? Tama ba yung sinasabi ko? Amen. Kailangan huwag natin i-compare ang sarili natin. Iba tayo. You are unique. Ginawa ka ng Diyos. May purpose ka. Iba yung purpose na binigay sa Kanya. Kung siya maganda, matangkad, pinag-artista siya, binigay sa'yo ng Diyos. Pero ikaw, iba yung pagkagawa sa'yo. Huwag mong ipilit. Kung hindi ka naman nilagay doon. Amen? Kung ikaw ay ginawa. Kasi, yung iba gusto mag-artista, gusto sumikat sa social media. Minsan din naman tao pinipilit nila, ito, gwapo ito, magaling magsalita, magaling kumanta, magaling sumayaw. Mag-artista. Pinipilit natin. Hindi lahat po ng gwapo nag-aartista. Yung iba nagpapastor.
Hallelujah. Amen? Hindi lahat. Amen. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, you are unique. Kaiba ka. Kaya kung ano yung buhay niya, kung nakita mo maganda, ito ang una mong gawin. Matuwa ka sa kanya. Acknowledge mo, ang galing ni Lord sa buhay mo. Ako naman ang susunod. Amen. Amen? Kaya huwag kang maiinggit. Kanya-kanya tayo eh. Huwag mong i-compare. Amen ba? Amen. Another thing is negative self-talk. Kinakausap mo yung sarili mo, lagi mo sinasabing, pinanganak ako mahirap eh. Mamamatay ako mahirap. Sa no way. Ano yung sinasabi mo, yun ang nangyayari sa mundo mo. Huwag mong pagsalitaan ng negatibo ang sarili mo. Ang Diyos, iningatan ka niya kung paano ka niya ginawa, iningatan ka sa paggawa, tapos ikaw sasabihin mo lang sa sarili mo, ang pangit ko, ang hirap ako, wala akong pera, lagi walang pera, kaya hindi ka nangangarap kasi wala akong pera. Inaasa natin lahat sa pera. Hindi makakilos dahil walang pera. Laging galit dahil walang pera. Hindi po ganun ang buhay. Do not talk negative about yourself. Sa lahat ng creation ng Diyos, ikaw ang pinakamaganda. Amen. Kaya huwag mong pagsasalitaan ng hindi maganda ang sarili mo. Amen? Amen. Maybe sa umihinto, nagpumapatay sa mga pangarap natin, disappointments. May mga bagay na sinubukan ka, hindi nag-work out. Dahil sa emosyon na nangyari nun, talagang na-frustrate ka, na-disappoint ka, ayaw mo na. Hindi porket nadapa ka, nagkamali ka, kapatid, hindi ka nababangon ulit. Tandaan mo, your failure is not your destination. Hindi yung nadapa ka, yun na yung destiny mo. No! Nadapa ka, bumangon ka. Yung mga anak na natin, yung mga nung baby pa sila, nadapa sila, di ba? O sabi, uy! Hindi naman habang buhay nadapa yun eh, di ba? Nagpapatuloy tayo. Amen po ba? Or maybe disbelief, hindi ka na naniniwala. Umaabot sa punto na, hindi totoo ang Diyos. Hindi nangyari yung pangarap ko. Hindi totoo ang Diyos. Ang gulo ng sitwasyon ko, lalong gumulo. Huwag po natin sisisihin ang Diyos. Dahil walang hangad ang Diyos, kundi ang kabutihan mo. Walang hinangad ang Diyos na masama para sa atin. Alam ng Diyos na yung mga pagkakamali, yung pagkakasala natin, mapupunta tayo doon sa impyerno, sa kamatayan na walang hanggan. Yun po ang kabayaran ng kasalanan. For the wages of sin is death. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But the gift of God, ang regalo ng Diyos, ay buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Kung yung kaligtasan mo nga ibinigay ng ating Diyos, how much more yung pangarap mo, kaya niyang tuparin sa buhay mo. Hindi dahil may nangyaring hindi maganda, yun ang magdidikta sa buhay mo. Yun ang nilalagay kasi minsan ng kaaway sa isipan natin. Hindi totoo ang Diyos. Kung totoo ang Diyos, bakit iniwan ka ng asawa? Kung totoo ang Diyos, bakit may sakit ka? Kung totoo ang Diyos, bakit ganyan ang buhay mo? Hindi ang sitwasyon ang magdidikta kung buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos! Ano man ang sitwasyon mo. God is good. Even if your situation is good or bad, God remains good. Amen. Mananatiling mabuti ang Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya minsan akala natin, pag nagpaplano tayo, akala natin dire-diretso, di ba? Pag nagpaplano tayo, ito gagawin ko sa umpisa, ganito. Pero sa totoong buhay, ganito pala yung plano ng Diyos. Marami ka palang pagdadaan ng mga bangin, akit ulit ng bundok, bangin, madadapa ka. Yan po ang katotohanan. Minsan kasi na-excite tayo, yes Lord, ready na ako.
ang ganda ng plano mo sa akin. Sige, go ako, susunod ako. Nung nandun na sa plano ng Diyos, mahakbang na. May mga nangyari hindi magaganda, nahulog lang sa bangin, nadapa na, ayaw na, talikod na agad sa'yo, ayoko na mag-serve. Hirap ako, hindi ko kaya. Hindi ka pati, huwag kang hihinto. Bakit? Dahil sa bawat journey mo, huwag mong isiping iniwan ka ng Diyos, kaya ka nadapa. Sa bawat journey mo, kasama mo palagi ang Diyos. Amen. Madapa ka man o narating mo man ang katagumpayan, kasama mo ang Diyos. Amen. Hindi ka niya iniwan. Amen? At ang sabi nga sa Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him. Sino nagmamahal dito sa ating Diyos? Hindi ba hindi nagmamahal sa Diyos? Sino dito nagmamahal sa Diyos? Amen. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. All things, lahat, mga bagay na hindi maganda at mabubuti, ang laging iniisip ng Diyos ay kabutihan mo. Dahil nagmamahal ka sa Kanya, dahil may plano ang Diyos sa buhay mo, walang inisip ang Diyos kundi kabutihan. Kahit hindi maganda ang sitwasyon mo, may sakit ka man, iniwan ka man ng asawa, o kung ano man ang mga hindi magagandang sitwasyon sa buhay mo, ang Diyos ay nananatiling gumagawa ng mabuti at iniisip pa rin yung kabutihan kahit sa hindi magandang sitwasyon mo. Amen. Kaya bakit ka bibitaw? Bakit ka hihinto? Bakit ka titigil? Kung ang Diyos mo ay walang humpay na nag-iisip ng mga mabubuting bagay sa iyo. Di ba? Mas lalo kang umapit sa Kanyang Panginoon. God orchestrates all things, including our sufferings and joys, to lead us towards greater good, spiritual growth, and ultimately to our eternal destiny. Walang ginagawa ang Diyos kundi gumawa sa lahat ng bagay ng mabubuti, suffering man, mga bagay na ikagagalak mo, lahat yan ginagamit ng Diyos, yung mga sitwasyon na yan. Para saan? Para sa kabutihan mo at para lumago ka sa spiritual mo. And ultimately, para marating mo yung, para makuha mo yung eternal destiny. Lahat tayo may destiny. Destiny natin sa langit kay Lord. Pero dito sa lupa, mayroon din tayo destiny na kailangan nating ginagawa. At yun yung purpose ng ating Diyos sa buhay. Amen? So, anong gagawin natin? Match your dreams with required character. Alam mo ba ang pangarap mo? Sino dito may mga pangarap? Yung nasa kamay natin may mga pangarap buhay. Ang pangarap mo ay may katumbas na ugali. May ugaling kailangan para marating ang pangarap mo. Kailangan mo i-match. Bakit? Kung si Joseph nagmalaki, hindi nagbago, naging mayabang pa rin siya. Nung siya ay naging prime minister, ano sa tingin mo magiging ugali niya kapag nandun? Baka hamakin niya. Yung mga kapatid nga niya nagpakita sa kanya, pero hindi niya ginantihan. Paano kung iba ang nangyari? Hindi nagbago yung kanyang ugali, hindi pa siya narunong magpakumbaba at magpatawad. Baka gantihan niya pa yung mga kapatid. Baka pag ikaw yumaman, sabihin mo, pag yumaman ako, huyo ka sa akin. Baka ganun ang ugali mo, kapatid. Kaya kasi siguro dumadaan sa mga ganung sitwasyon kasi pinipino ng Diyos ang ugali natin. Kasi hindi ka pwedeng lumagay doon sa katagumpayan, sa pangarap ng Diyos para sa'yo, pero yung ugali mo, hindi match para doon. Baka kasi magyabang ka, baka manghamak ka ng tao. Yumaman ka lang, na-promote ka lang, bilines ka lang. Baka lalo sumama ang ugali mo. Match your dreams with the required character. Sabi nga sa James 1:8, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith, pag dumadaan ka daw sa mga trials, kailangan daw magalak ka. Bakit? Kasi daw yung mga yun, testing, tinetest ka.
Tinites yung pananampalataya mo. At kapag nagawa mo yung tamang response doon sa pagsubok, magpuproduce ng perseverance. Nagpapatuloy ka kahit anong mangyari. Perseverance finish its work so that you may, sabay-sabay tayo, you may be mature and complete, not lacking anything. Para mag-mature ka, kapatid, para lumago ka. At maging kompleto, walang kulang. Ang hirap kasi kapag dumaan tayo, naging pangarap tayo, pero yung ugali natin, napaka-immature pa rin. Hindi pwedeng dalhin ka ng Lord. Pangarap sa'yo ng Lord, gawin kang milyonaryo. Pero yung sa ugali mo, lagi kang waldas ng pera, one day millionaire. Sa tingin mo, ilalagay ka ng Diyos. Kung hindi ka napagkakatiwalaan sa maliit, ano pa kaya sa mga malalaking bagay? May required na character. Amen. If any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown, tossed by the wind, that the person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is a double-minded and unstable in all they do. Sa mga pagsubok natin, kailangan natin ng Diyos, kailangan natin ng kalakasan, kailangan natin ng karunungan, wisdom. Ang sabi ng Lord, humingi ka lang, ibibigay ko sa iyo. Huwag ka magdalawang isip. Kapag ikaw ay nasa isang pagsubok, lumapit ka sa Diyos. Amen. Yun po ang tamang ugali. Lumapit ka sa Diyos. Yung iba may pagsubok, pupunta sa Facebook. Alam nyo lang, kayong mga ganyan kayo. Walang gagawin si Mark Zuckerberg sa'yo. Yung Facebook, walang ibibigay. Yung pagpapost mo sa FB, hindi yan ang magiging solusyon. Lumapit ka sa Diyos. Amen. Amen ba? Kung ka lumapit kay Facebook, kay Instagram, o kung ano ng social media, at ipopost mo lahat ng problema mo, yung problema mo yan. Amen? Amen. Inalaw yan ng Lord para matuto ka. Para mag-mature, makompleto, at hindi magkulang. Kaya sinabi. Para matuto tayo. At ano man yung kailangan natin sa pagsubok natin, ihingi natin sa Diyos. Amen? Kaya i-match natin yung ugali. Kaya pag hindi pa natin nararating yung pinapangarap natin, siguro Lord, may tinatama ka pang ugali sa akin. Siguro yung bibig ko, masyado akong pasmado eh. Pero kailangan ko itong pinuhin. Diba? Yung pagwaldas ko ng pera, siguro, kailangan kong maging marunong. Siguro yung pagkapwa-tao ko, kailangan kong ayusin. Kailangan hindi na ako maging magagalitin. Kasi hindi pwede pag narating ko na yung pangarap ko, magagalitin ka. Hindi ka pa mature, immature ka. Hindi bagay. May binabagayan ang pangarap. Amen? Bagayan natin ng ugali ng Diyos. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, may binabagayan ng pangarap mo. So, anong gagawin natin? Ito, simple lang po. Dream. Nilagyan ko po ng acronym. Dream. Sabi nyo nga po, dream. Dream. D. Do it with God. Pag mangarap ka, huwag mong iwan ng Diyos. Gaya ng binasa natin, the Lord was with Joseph. Kaya lahat ng bagay na pinapagawa sa kanya, kahit nasa presohan siya, kahit saan siya dalhin, pinino ng Diyos yung kanyang ugali. Naging yung ugali niya, natuto siyang magpakumbaba, natuto siyang magpatawad, at higit sa lahat, ano man yung pinagagawa sa kanya, gumaganda. Nag-e-excel siya. Hindi yung pwede na to. Huwag mo kapatid, kung may igaganda pa yung trabaho mo, gawin mo na. Amen? Kung alam mo may igaganda pa, ibigay mo yung best mo. Amen? Pag tayo naninilbihan sa amo natin, sa trabaho natin, or anuman, isipin natin na ang pinaglilingkuran natin ay Diyos. Para lagi mong ibibigay yung best mo. Amen? Kasi kapag laging nakikita at ginagawa yung best mo, ipopromote ka ng Lord. Katulad ni Joseph. Makikita niya, ibang klase ito. Ibang klaseng Kristiyano ito. Ibang klase itong maglingkod. Ibang klase itong magtrabaho. Do it with God. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths
straight. Amen? Magtiwala ka sa Diyos. Huwag kang aasa sa sarili mong experience, sarili mong karunungan, ito yung hindi. Sundin mo yung prinsipyo ng Diyos. Sundin mo yung salita ng Diyos. Magtiwala ka. Magkaiba po yung naniniwala sa Diyos sa nagtitiwala sa Diyos. Kasi lahat ng tao naniniwala sa Diyos. May Diyos na lumikha ng langit ng lupa. Pero ang tanong, nagtitiwala ka ba? Kapag wala ka na bang pera, nagtitiwala ka sa Diyos o nagtitiwala ka sa bumbay? Ha? Tiwala ka sa Diyos. Manalangin ka. Amen? Amen. Letter R. Remember who God is. Alalahanin mo kung sino ang Diyos. May ginawang marami, mabuti, may ginawang mabubuti ang Diyos sa buhay mo. Alalahanin mo. I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. I will consider all your works and meditate in all your mighty deeds. Psalm 77:11-12. Sino dito pinagpala ng Diyos? Sino dito nakaranas ng kanyang miracles, ng kanyang healing? Yes, Amen? Alalahanin mo palagi kapag sa mga pangarap mo, nawawalan ka na ng pag-asa, alalahanin mo ang Diyos. Amen? Kung ano yung ginawa niya noon, kaya niyang higitan at gawing mas maganda pa ngayon. Amen? Lagi mong alalahanin. Huwag mong kakalimutan. Minsan nakakalimutan mo yung mga ginawa ng Diyos kung paano kanya pinagaling, kung paano kanya binago, kung paano kanya pinagpala. Huwag na huwag mong kakalimutan. Amen? Kalabitin mo yung katabi mo sa lima, huwag mong kalimutan ng Diyos. Letter E, embrace God's promises. Yakapin mo yung mga pangako ng Diyos. Sa'yo, maraming pangako ang Diyos sa atin. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so, through Him, the Amen is spoken by us, the glory of God. 2 Corinthians 1:20. Ang mga pangako ng Diyos na binitawan niya para sa atin ay yes and Amen. Ibig sabihin, lahat yan ay oo para sa Diyos. Pinangako niyang aayos ang buhay mo. Pinangako niyang pagagalingin ka. Pinangako niya na ikaw ay pasasaganahin. Those are yes and amen through our Lord Jesus Christ. Amen? Lahat ng mga pangako, magagandang pangako na nandito sa salita ng Diyos, ito po ay may katotohanan at nagkakaroon ng kaganapan sa buhay natin. Yes, amen. Kaya yakapin mo, huwag mong bitawan ang salita ng Diyos. Kung yung pangako nga ng mga tao, ng mga politiko Diba nangungako sila, kulang na lang ibigay sa atin yung buwan, pati yung bituin Tayo naman, oo naman, boto naman natin sila. Iba ang Diyos. Hindi siya katulad ng tao na nagsisinungaling. Amen. Ang Diyos ay totoo sa kanyang mga salita at sa kanyang mga pangako. Kaya kung meron man tayong pangako na pangahawakan, yung salita ng Diyos, huwag kang bumitaw, kapatid. Amen? Huwag kang bumitaw, hindi may nangyaring hindi maganda. Pagkakamali, bibitaw ka na. Embrace mo pa rin, masyakapin mo. Amen? And letter A, act on your faith. Kumilos ka. May pananampalataya ka, naniniwala ka na, embrace mo yung salita ng Panginoon, yung pangako niya. Kumilos ka naman, kapatid. Sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Magawa din tayo. Amen? Isa sa prinsipyo na lalo ko tinuturo, Matthew 6:33, unahin mo ang Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hanapin mo lagi ang Diyos at ang kanyang katwiran. At ang buhay mo, aayos, lahat ng pangangailangan mo, ibibigay ng Diyos. Amen? Unahin mo lagi ang Diyos. Sa umaga, unahin mo ang Diyos. Sa tanghali, unahin mo ang Diyos. Sa linggo, lagi mo unahin ang Diyos. Huwag mong kalimutan ng Diyos. Amen? For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Ang pananampalataya na walang gawa, walang pagkilos, patay. Buhay ka nga, pero walang kabuhay-buhay. Yan ang klaseng Kristiyano na walang gawa ang pananampalataya. Nabubuhay lang, pero walang kabuhay-buhay. And letter M, make history. Lahat ibig sabihin ito, Pastor, lalim. Make history. Ibig sabihin, gumawa ka ng kasaysayan sa buhay mo.
or maging sa pamilya mo. Gumawa ka ng mga bagay na hindi mo pa nagagawa. Alam mo, ang Diyos, hindi niya pinagagawa ang madali. Kasi kung madali yung mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Diyos, hindi mo kailangan ng Diyos. Ang Diyos kapag nagpagawa, siguradong hindi mo kaya. Dahil ang pinagagawa ng Diyos, ang mga pangarap na nilalagay niya sa atin, laging malalaki. Amen? Amen. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Isaiah 43:19. Gumagawa ang Diyos ng bago. Mahilig gumawa ng Diyos ng bago. Amen? Amen. Kung ang Diyos natin gumagawa ng bago, dapat ikaw din. Nakikiayon ka sa Diyos sa ginagawa niyang bago. Sinasabi niya, hindi mo ba nakikita may ginagawa akong kakaiba sa buhay mo? Yung matinding pagsubok niyan, ngayon mo lang yan. Ngayon mo lang din naranasan, may ginagawa akong bago. Sabi ng Diyos, gumagawa ako ng daanan. Sa disyerto, gumagawa ako ng ilog sa disyerto. Sige mo, nagkaroon ng ilog sa disyerto. Pero ibig sabihin, gumagawa ang Diyos ng mga imposibleng bagay sa buhay mo. Hindi mo pa nakikita. Amen. Kapag may pinagdadaanan ka, may ginagawa ang Diyos. Amen? May mga imposibleng bagay na gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Huwag ka tumigil mangarap, kapatid. Magpatuloy ka. Katulad ng storya kanina, minsan yung mga ganong classic na story na mga along na buntis, minsan ayaw na magpatuloy, ayaw na mag-aral, ayaw na abutin ng pangarap. Yung iba nagkaroon ng cancer, dito ko na, hanggang dito na lang ako, mamamatay na lang ako, antayin ko na lang yung kamatayan ko. Yung iba iniwan ng asawa, Pastor, sakit, hindi ko na alam, sira na ang pamilya ko, hanggang dito na lang ako. Hindi totoo, kapatid, wag mong tuldo ka nang hindi pa tinutuldo ka ng Diyos. Huwag mong pigilan o hintuan ang gusto pang ipagpatuloy ng Diyos sa buhay mo. Ginigising ka lang ng Diyos ngayon, ngayong araw na ito. Gising ba ang mga kinakausap ng Diyos ngayon? Gising ba kayo? Kasi ang gagabi na, tutulog na tayo mamaya. And as I am, Romans 8:11, and if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal body through his spirit who lives in you. Marami ng mga tumigil, marami ng mga namatay na pangarap sa mga buhay natin. Makinig muna kayo dito. All eyes here, please. Marami ng mga namatay na pangarap, marami ng mga humintong pangarap. Ngayong araw na ito, gustong buhayin ng Diyos. Ngayong araw na ito, umpisahan mo ulit. Kinakausap ka ng Diyos. Magsimula ka ulit. Hindi nakakahiyang magsimula ulit. Hindi nakakahiyang mag-aral ulit kahit matanda ka na. Hindi nakakahiyang magpatuloy. Kung walang-wala ka ang pera, baon ka sa utang, hindi nakakahiyang pasukin kung ano man yung trabaho na pwede kong gawin. Magsimula ka muli. Pero this time, magsimula ka na kasama ang Diyos. Huwag mo siyang iiwan. Gusto ng Diyos ko pa rin yung pangarap na nilagay dyan sa puso mo. Kagaya ni Joseph. Si Jesus, namatay muling nabuhay. Nabuhay siya dahil sa kapangyarihan ng banal na spirito na nasa kanya. Ang spirito ng Diyos. Ang Diyos rin ay nasa iyo, kapatid. Lahat ng mga patay dyan sa loob ng buhay mo, bubuhay ng Diyos. Because God is God of the living and not of the dead. He will resurrect all those dead dreams in your life so that He will prove in your life that He is a God of the impossible, that He is the God of life. Amen? Amen. Magpapatuloy ba tayong mangarap, kapatid? Huwag kang tumigil.
Huwag mong isipin, matanda ka na, mahina ka na, mahirap lang ako. Don't do that. God has a wonderful plan in your life. Can we just all stand right now?